pasalamatan ang ato magigsuonan nga may nakita higayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O karon taknaa ato pagatun-an ang usa lamang ka topiko nga ang iya nga titulo mao ang COVID. Ang COVID sinusuban is the most disastrous pestilence in our time. Pero sa makistuhanon may naa kita sini usa ka maayo nga definasyon sa pulong nga COVID. Apang sa wala pa nato kini matun-an maigsuon ako kamo ginhangyo nga mag-ampo kita sa Ginoo. O Diyos nga labing gamahanan, amahan nga maluluyon o mayugmaon. Nagakalipay kami nga karon nga takna gintagaan nimo kami higayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Kabay pa o Diyos kining mga pulong nga may naag dapit o luna sa among kinabuhi. Aron kini magalig-on kanamo o kini magadala kanamo sa ginhalian nga mo ginaaman sa mga balaan. Kabay pa ang Balang Espiritu maghatag kanamo inspirasyon karon samtang kami magatuon sa imong mga pulong sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga hinigugma nga magigsuonan, sa dili madugay kita mamaulit na sa ginhalian sa Ginoo. Ug ako gyud ginasiguro nga ang tagsa-tagsa kanato na preparar sa kadua nga pagkaron ni Kristo Jesus. Kay gusto na nato nga mahilway kita sa mga kalamidad nga niasa sa sining kalibutan. Aron sa ginhalian nga ato pagatuan, there will be no more COVID-19. No more enhanced community quarantine. No more general community quarantine. No isolation from family members. No sickness. No more separation from loved ones. No more dust and sorrow. Yes, mga igsuon, mao kini ang ato nga paglaom. Ato na ginahandom nga kita magpakikita sa aton Ginoo. Gusto makita nato ang aton mga hinigugma sa kinabuhi nga nawala una kanato. Aton na ginahandom nga kita magauban sa ato Ginoo sa walay katapusan. Habang may usa ka manunulat, isa ka mag-aawit nga mao si Mary Davis. Siya nagkomposer sa isa kaambahanon o kung usa ka awit nga kinigin bati niya sa iya kaugalingon na hanungod sa kalibutan ug ang ginharian sa Dios. Ini nga awit nagatitulo This World Is Not My Home. Ginsulti niya, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Sa usa ka pulongon ang iya bahandi dito sa ginharian. Wala siya bahandi sini nga kalibutan kun siya sa iya nga ginabati. Apang ang pangutana nako sa ato mahinigugma nga magigsuonan. Og ini nga pangutana gintawag naton ini personal question. And I hope you will not be offended. Ang pangutana nako karon kay kita nagahulat man sa kadua nga pagka ni Kristo Jesus. Daw ano kasiguro nga ato kasing-kasing ang ato panghuna is heading towards heaven. Ato bagin evaluate ang ato kaugalingon. Ato bagin tan-aw kun unsa o paano ang ato nga relasyon sa Dios nga ato ginalagad. Paano naton ma-measure ang aton spiritual barometer maigsuon? Ang pangutana nato, paano naton ma-measure ang aton kinabuhi? Kung naa ba kita sa Ginoo nagapabilin? Kung kita ba nagalagad nga matinud-anon sa Ginoo? Kung kita ba nagalagad nga sincero para sa iya? Maigsuon, ang ato lamang masaligan, mao kini ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang aton spiritual barometer. Nga ang balaan kasulatan magatudlo sa ato sa dalan pakadto sa ginharian sa Ginoo. Yes, the Holy Word of God. In fact, ang Biblia nagsulti nga makita naton sa John chapter 1
verses 1 and 14. Sa ginsuguran mao ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios. Ato makita kining pulunga nga mao kini nga hatag sa epistle ni John nga ang pulong gitawag di kaupod sa Dios o kung kauban sa Dios o ang pulong ng Dios. O kinsa ini nga pulunga nga gitawag nga Dios, makita naton dire sa 14, and the word became flesh. O ining Dios nahimo siya nga unod. In other words, this is the word that portrays about Jesus. Ato makita and dwelt among us. Ato makita si Jesus kung paano sa nagpakig-uban sa katawan si kalibutan. Tungod siya nagpakig-uban sa katawan si kalibutan, according to the text, and we have seen His glory. O nakita naton ang iyang himaya. In other words, dili nakita ang himaya kanato. Kung si Kristo nag-uban kanato, dili makita ang himaya kanato, kundi makita si Kristo sa ato nga kinabuhi. Ginsulti the only Son from the Father, full of grace and truth. Mga isuon. Busa ginsulti the name Jesus means Savior. It is recorded in Matthew chapter 21. It says, and you shall call His name, for He will save His people from their sins. Busa mga isuon, ang ato nga kalipay, nga si Kristo Jesus nag-ani si kalibutan, agud nga kita luwason niya. Ini nga kaluwasan nga ginhatag niya, maghatag kini kanato paglaom o maghatag kahulugan sa ato nga kinabuhi. Kung kamo mangutana kanako mga isuon, kinsa man si Jesus para kanako? Yes, for me, Jesus is the sweetest name I know. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No man would be able to come to the Father without knowing Jesus. Because Jesus is my joy. Jesus is my exemplar of a holy life. Jesus is my sustainer, and He always satisfies my need. He is my understanding shepherd. He is my Savior and sanctifier of my life. Busa megsuon, mao ni Jesus sa ako kinabuhi. Para kanako walay problema sa ako kinabuhi, nga kung akon ini igahatag kang Jesus, si Jesus magahatag pagtubag sa ako mga problema. Karon nga takna ang megsuon aton tun-an ang 5 ka importante nga imbitasyon ni Jesus para kanato. O kining imbitasyon nga ginhatag niya, ilabi na sa siligatawag naton pandemic nga mao ang nagdisturbo sa panghuna sa katawan si kalibutan. Apang sa makistuhanon, ini mga igsuon nga nakadisturbo sa katawan si kalibutan, nga mao ning COVID, aton pagatun ang ining 5 ka mga litang makita nato sa COVID. Ang numero 1 mga igsuon, aton makita dinhi ining pulong literacy. Ang pulong na literacy makita natin sa Matthew chapter 11:28. It says, "Come to me." Kung saan gusto sa Biblia. Sinig Jesus, "O mari kamo kanako." It is an invitation. It is a pleading. It is a request. Nga naman si Kristo Jesus nag-invitar kanato. Tungod sila ni Kristo Jesus, gin-invitar yato niya all who labor and are heavy laden. Yatong nabudlayan, yatong nabugatan. Yato lamang ang nabudlayan o nabugatan, amo lamang yato agin abda o kung gin-invitar ni Kristo Jesus. Apang yato makatawan nga wala ginbugatan, wala sila problema, wala ilabot sila ni ini nga invitasyon. Nga naman si Kristo Jesus nag-invitar, "Come to me, because according to the scripture, and I will give you rest." Mga isuon.
maghatag sa sato kapahuwalayan. Di ba nga malipay kita sa sini nga imbitasyon nga ginhatag sa Ginoo alang kanato. Pagsulti ni come to me means Jesus knows our needs. Jesus knows our burden. Jesus knows our human inclinations. That's the reason why Jesus is inviting us to come to Him. Yes, brothers and sisters, this invitation is graciously offered only for those who labor and are heavily laden. Ang pangutanan nako kagatak na nganuman nga mukanto kita kag Jesus. Nganuman nga kita maminaw sa iyang mga imbitasyon. Because in coming Jesus, He can calm the storms of our lives. Ang pangutana unsa man kini mga storms sa atong kinabuhi. Mga Igsoon. Yes, the storms of poverty. Especially during this COVID-19. I know many of our businessmen, our laborers, institutions were being affected. Their operation, mga Igsoon, ato nakita nga yara ang kapagaduhon nga makita natin, kapobrihon sila nakikita. This is the storm of poverty. The storms of sickness. Ato nakita kung pipila ka mga katawan nagkalamatay tungkol sa COVID-19. Ini nga kamatayon dili lamang sa aton nga lungsod, sa aton nga pungsod, sa aton nga nasod, kundi kini nga sari nga pandemic sa tibok kakalibutan. Wala labot sining nagkalamatay sa sining virus, may naang makatawan nga namatay pinagi sa heart attack, sa stroke, diabetes, sa uban pa ng mga blatian. Mao kini gitawag naton the storm of sickness, the storms of emptiness. May suon sa aton kinabuhi may ara awhang nga usahay dili naton hibaw-an kung paano naton sulbaron ang mga problema sa aton kinabuhi. Tingali nanginti ang aton kinabuhi tungod nobody cares for us. Nobody loves us. Nobody understands us. So these are the storms of emptiness. And then the storms of brokenness. Our relationship with our spouse, relationship with our parents, children, our relationship to your loved ones. Busa mayara gitawag naton the storm of brokenness. The storms of loneliness. Yes, during this COVID-19, ato makita nga samtang ani kita sa sining nga dapit, ang ato may nigugma dito sa uban nga mga dapit nga kung may naa sila mga problema dili kita makaadto sa pagtabang kanila. Ang uban yara dito sa ospital dili kita makabisita tungod may na restriction para kanato. Gitawag nato ini the storms of loneliness. Tinghali ang uban gibayaan sa ila mga para sa kinabuhi. Tinghali ang mga kabataan gibayaan nila ginikanan o may mga kabataan nga nagbiya ang mga ginikanan. Gitawag nato ini the storms of loneliness, the storms of family trouble. Trouble between husband and wife, trouble between children and parents, by so on. And the storms of depression, the storms of sinfulness. Busa by so on, ato nakita, Jesus is inviting us, come, for I will give you rest. The second invitation aton dapat i-consider. By so on, nagsulti, come, and I will give you power to overcome. By so on, remember, dili kita mag-overcome sa mga storms sa aton kinabuhi. Apang si Jesus naghatag kanato sining assurance nga kung kita kadto kaniya, siya maghatag kanato sa gahom sa pag-overcome sa aton ginatubang nga mga kabudayan sa aton kinabuhi. Sa Juan Kapitulo 5, 4 nagasulti, kay bisan
unsa nga gianak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. Ato makita nga kita mahimo lamang mandadao. Mahimo lamang kita nga overcomer kung kita na anak sa Dios. Gisulti niya mudaog sa kalibutan ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Ang pangutana mission how to be born of God. Ato ni consider ang Romans chapter 8 verses 7 and 8 nga aron kita nataho sa Dios, there must be a change of carnal mind. Mangison ang aton unudnon nga pamuna. Ang unudnon naton nga kinabuhi dapat bayluhan naton mga isuon ang aton unudnon nga kinabuhi. Ginsulti diri sa city kay ang hunahuna sa unod maoy ang pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios o dili gayud mahimo kini. Maison, we have the resistance to fight back against God. Tungod we have our own way. Mga isuon nga ang aton usay among matuman. O gisulti sa utso og kadto mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Mga isuon klaro kaayo, in order for us to please God, ginsulti sa sini nga dinalan nga dapat kita magpasakop sa Dios. Yari diri ang tulo ka mga area nga dapat naton i-consider. Kung paano naton mabayluhan ang aton unudnon o kung gitawag naton carnal mind. Ini mang imposible lamang kung sundo naton ini tulo ka mga area. Ang pumero diri ginsulti niya living connection with God, and that is your faith. Ano gisulti niya sa verse chapter 11:6? But without faith, it is impossible to please Him. Mga isuon, wala kita nakakita sa Diyos. Pang nakita natin, do ano kagamhana ang Diyos, kagitugan niya ang kalibutan. Ginimo niya kita nga tao. Kita nagasaling may Diyos tungod sa pagtuo nga ani akan nato. Tungod sa pagtuo, kita makapahalipay sa Ginoo kay nagsulti di, for he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. What a beautiful, what a wonderful word, brothers and sisters. Nga kung kita magtuo sa Diyos, magsalig kaniya, magsunod kaniya, ginsulti diri that He is a rewarder of them that diligently seek Him. We have heard the word reward. Ay kadua diri nga dapat naton i-consider paano naton mabayluhan ang aton tawhanon ni panghuna. Personal examination of self and be willing to accept your weaknesses. Busa magsuon si San Pablo may naa siya nga pulong nga kita naton sa ikadang Korinto kapitulo 13:5. Nagsulti din examine yourselves. Whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Guys, so we have here the word examine yourselves. Kinsa kita? Usa ato kinabuhi. Sa tapos nga ato ginsusi ang ato kinabuhi, tan-awon natong ato kagalingon kung naa ba kita sa pagtuo kay Kristo Jesus. Magluwas lamang sila sa Biblia sa katapusan gawas kung matuod gayud nga kamo dunot o kasing-kasing. The only person nga maka-examine sa kagalingon kung ang iya kasing-kasing na buksan da sa Ginoo. Ikatulo di nga aton tagaan kabug-aton nga makita naton sa Salmo 119:11. Nagasulid di pormiro. Number 3, acquaint yourselves to the word of God. Acquaint yourselves to the word of God. Kini ang balaan ni kasulatan. Unsang gisulti ni Salmo David, I have stored up your word in my heart that I may not sin against you.
May suon ang pulong sa Ginoo yara sa kasing-kasing sa Sames. Ngaya ni gin tago gitipigan sa kasing-kasing sa rason nga aron nga dili siya makasala batok sa Ginoo. May suon ko ng pulong sa Ginoo na kanato. Ini siya magagiya kanato nga dili kita makasala sa Ginoo. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:14 sa isa ka epistle ni San Pablo nagasulti og ikaw nakasayod nga sukad pa sa imong pagkabata. Ini gin-address dito kay Timoteo. Sukad pa sa pagkabata ni Timoteo. Nagbasa siya sa bala ni kasulatan nga arang makahatag sa iya kaalam nga maghatod kaniya sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Magsuon mahimo lamang naton kini to change our character, to change our behavior, to change our carnal mind to the spiritual one. We need to have faith in God according to the scriptures. In Psalms 119 verse 105, ginsulti di ang imupulong maoy suga nga magtultol kanako og kahayag sa akong agihanan. Yes, yari lamang sa pulong sa Ginoo nga mao kini siya ang kahayag o ining kahayag magatultol sa atong agihanan pakadto dito sa langit. Mga isuon ato makita diri sa John 8:12, then spoke Jesus again unto them saying, I am the light of the world. By reading the scriptures, by knowing the scripture by heart, to internalize the word of God, remember that the light comes from God. Ini nga kahayag nga gikan sa Ginoo igahatag niya kanato agud nga dili kita maglakaw sa kangitngitan. Gisulti he that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. May suka. Ikan tuluding invitasyon nga ginhatag si Ginoo kanato may suka. Nagsulti I will give you victory over worry. May suon ang akong pangutana karon sa inyo tubangan. Unsa man nga mga butang nga naghatag kanato sa gitong naton nga wuri. I just not know if how many of us are exempted sa gitong naton nga wuri. Ang Biblia nagsulti di sa Lucas kapitulo 12 versikulo 22 pakadto sa 31. O gini makita man nato sa Mateo kapitulo 6 versikulo 25 hangtod 34. Ano gisulti niya? I tell you not to worry about your life. Kanindot kaayo sini may suon ining tekstuha sa mga kasulatan. I tell you, si Kristo Jesus nagsulti sa ato, sultian nako kamo nga dili kamo magkabalakan ano sa inyong kinabuhi. Don't worry about sa inyong kananon, sa inyong nga imnon, bisan pa sa inyong mga pamisde. Dili pa siya ang pagkaon, bisan pa inyong nga bisde, mas labaw sa atong nga kinabuhi. Nagsuon. Tanawa, kini mga birds o kung langgam in the sky, makita nato sa 26. They don't plant or harvest. They don't even store grain in barns, yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than that birds? Kanindot may suon, dili ba mas dako ang inyong bili ikuparar sinang mga kalanggaman? May suon sa 27, pinaagi sa aton siya pagguri, makahatag ba kini sang dugang nga kinabuhi. Sa 28, nga kita siya magkabalaka, tanawa kini mga flowers nga nagtubo dito sa latagon. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, 29, with all his works, wasn't as well clothed as one of them. God gives us beauty to every sin that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Mayson mauni pangutana nga aman ikaw kulang sa pagtuo.
Sa 31 nagasulti, don't worry and ask yourselves. Mga ison, will we have anything to eat? Sa karon nga panahon sa COVID-19, may naa ba kita pagkaon nga nabilin? May naa ba kita himnon? May naa ba kita sanina? Ginsulti sa 32, yan to makatawan nga nagakabalaka, amuya lamang itong katawan sa only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all of this. Di ba magsuot? Kanindot. Nga Ginoo nagkabalugid kung unsang atong kinahanglanon. Kung pakutana during this COVID-19, may naaba sa atong magsuot nga gigutuman. Ang Diyos nagaprovide kung kita may naangapagtuo kaniya. Yari lamang ang sikreto nga gisulti diri sa Taytaytes sa mga balaan sa tumakatawan nga yara sa Ginoo. Ginsulti diri, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Brothers and sisters, this is the promise of God. As long as we seek God's first in our lives, everything will be provided. Busa sa 34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. May so. Ang akong pangutana karon sa singatak na, how do we seek God's kingdom first? Mga kigsuunan, yaring imbitasyon sa Ginoo nga ikapat. Gisulti ni Diri, come to me and invest the blessings I have given you. Maigsuon, ang letter I stands for invest. Ang puhunan nga ginhatag sa Ginoo sa aton ini gamiton maigsuon. Ini nga mga blessing, kung saan yung mga blessing nga ginhatag sa Ginoo kanato. Mga igsoon kita sa Ginoo sang talent. Kada usa sa ato nakabalukon unsa ang ato nga talento. Tingali maayo kita mag-awit, gamiton naton para sa Ginoo. Maayo kita magpanghatag aton ihatag sa Ginoo. Gamiton naton para sa Ginoo. Tabangan niadto nato mga tawo nga nagakinahanglan sa aton tabang. Tingali maayo kita magwali aton dalon ini nga puro sa Ginoo sa makatawhan. Aron nga sila man mangin kabahin sa ginadyan sa Ginoo. Busa yari ang imbitasyon ng panawagan sa Ginoo makita naton sa Isaiah kapitulo 61 bersikulo 1 kag 2. Nagsulti magsuon diri sa sini nga libro, Tindog Sidlak. It is a request, it is an invitation. Tindog Sidlak. Arise, shine. Kay imong kahayag ni abot na o ang himaya ni Jehova misubang si babaw nimo. What a wonderful word, brothers and sisters. The light from God nag-abot kanimo. Kay gisulti sa Dios, kay ani karon ang kangit-ngit mutabon sa yuta. Ang kangit-ngit para sa katawan ining COVID-19 nangin isa kang ngit-ngit para kanila. Wala sila sa panahon sa pagkanto sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Wala sila sa panahon sa paghimo sa ilang katiguman sa simbahan, bisan pa sa uban ng mga gagadiring. Kaya nagsulti din ang kangit-ngit mutabon sa yuta o ang mabaga nga kangit-ngit mutabon sa mga katawan. Apang, yan ang saan. Si Huga musidlak si babaw nimo o ang iyang himaya makita si babaw nimo. What a wonderful words, brothers and sisters. Ang himaya si Ginoo makita si babaw kanato. Samtang ang makatawan karon ng panahon, yari sa ila ang kabalaka, yara sa ila ang kaguol, yara sa ila ang kalisang, ang kahayag sa makatawan si Ginoo makita sa makatawan sa palibot. Ay kadua nga blessing ginhatag sa ato si Ginoo ining ato manggad uko ng ato nga treasure. Ang Ginoo nagsulti nga aton invest ining treasure para sa iya. Magsuon. Gisulti diri sa Proverbs chapter 3, 9 and 10, honor the Lord with your wealth. Magsuon. Sa Bisaya ako magabasahon. Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad kanindot. O sa mga nahang bunga sa tanang mong abot. The first fruits. Magsuon di pahayag di. The first fruits of your produce.
tagaan nato sa Ginoo, ang Ginoo pasidungog ni anak. Ang gisulti niya sa siningabahin, aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan, mapuno sa kadaghan, ug ang imong pug-anan mag-aawa sa bag-ong bino. Mga isuon, kung tagaan naton ang Ginoo sa unang nga tanan sa aton nga manggad, ang abot sa ato mga tanom ukon sa ato mga negosyo, ang Ginoo magapanalangin kanato. Gani may suon ato makita din sa unang Timoteo kapitulo 6, 17-19, o may tungod sa mga dato dining kalibutan. Okay, this is addressed to the rich people in the world. Anong iyang counsel? Kinahanglan managbuhat silang maayo sa pagkadato nga sa maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon o pagka-paambiton. You must be generous, sharing what you have. This is resulted. Sa ingon ni ini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan. Kanindo sini, patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayud nga kinabuhi. May suon, kung kita maging generous sa Biblia, ginakuptan nato ang kinabuhi. O ina nga kinabuhi, matuod nga kinabuhi nga gihatag si Ginoo sa imong katawhan. Ang masunod nga atong tan-awon, may suon ikatulo, nga ginhatag nga investment sa Ginoo para sa aton, siya invest your time. Ang atong panahon ihatag nato sa Ginoo. Kaya gisulti diri sa Efeso kapitulo 5:16, redeeming the time because the days are evil. Today, brothers and sisters, we are facing many challenges in our lives. Ilabi na gayud nga wala kita panahon sa pagdala sa mensahe sa publiko, ang mensahe sa Ginoo sa publiko. Apang pinaagi sa aton mga cellphone, pinaagi sa aton Hope Channel, pinaagi sa aton mga uban nga mga pamaagi sa aton mga pag-ampo sa makatawan. Ang makatawan sila maduol gayud sa Ginoo. Busa redeeming the time because the days are evil, and so on. Ang ako pangutana, paano naton usikan aton panahon? Sa isa ka manunulat ng sulti, nga aton usikan aton panahon, things that provide genuine personal value to you. O sa ning mga butang nga namin mahal sa imong kinabuhi. May suon sa karong panahon, dili nato kini manigar nga para sa mga batan-on bisan pa sa ato nga mga may edad-edaran. Ang cellphone. Sa aton nga puy-anan, halos ang mga membro sa aton nga pamilya may naa nga cellphone. Pero ato pangutan-on kung may naaba sa Biblia. Ang cellphone mas mahal para sa ila ikumpara sa Biblia. Yara ang ila panahon sa Facebook, ay ila panahon sa komunikasyon sa ila mga higala. So uban pa ng mga talan-awon, ahapang wala sila panahon para sa Ginoo. Ang uban sa ilang salakyan, sa ilang motorcycle, sa iyo pa sa buntag sila mata aron nga ila pagapunasan ang ilang motorcycle, apang ukon ilang akar, pero wala sila panahon para sa pagbasa sa Biblia. Usahay sa sports, sa tennis, o kung sa ano nga mga dula, may panahon sila early in the morning nga magkanto dito sa dulaan, yet they don't have time with their family worship. Kung kisa, ang magkakatawan are lovers kasi sila mag-travel. Wala na sila panahon para sa pamilya, eating habit, neighboring, etc. Mauni ang mga butang nga mawala kita sa aton paggamit sa eksakto nga panahon. Gani may suon, gisulti din sa kamanunulat. Successful people don't waste their time looking at what others are doing. They are too busy focusing on their own goals. Ang pangutanan ako, unsa ba ang goal sa ating kinabuhi? Ang goal sa ating kinabuhi, to be in the kingdom of God, brothers and sisters. Busa, may suon, this episode, gisulti niya, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Panahon na ni kita na magmata, kita na nagkatulong. Namatay kita sa atong espetanon nga pagkinabuhi. Kung kita magmata, Ginoo maghahatag kahayag ka nato.
Gisulti niya sa 16, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, that is necessity. Do not be foolish, but understand what the will of God, of the Lord is. Yari ang blessing. Invest your body temple. In Romans chapter 12, 1 and 2, busa ang yuon ko kamo mga igsuon. Tungod sa makaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espiritual nga pagsimba. Mason, this is a request. Ini isa ka pangabay. Ang iya di nga pangabay nga aton ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. Ihalad nato ang atong panahon sa Ginoo. Ang atong nga lawas nga mao ang atong espiritual nga pagsimba. Sa Dios nagsulti ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o himpit nga kabubuton sa Dios. Kanindot nagsuon sa sini nga mensahe nga ginhatag kanato. Yan ang katapusan ng invitasyon sa Ginoo para kanato. Nakatapos na kita kanina sa letter C, letter O. Natapos na kita mission sa letter B. And then, nakatapos na kita sa letter I, karon nyari kita sa letter D. The last invitation of Jesus, come to me. I will take away all the diseases in your life. So, unsa ni mga diseases sa human life? For meron kita natin physical diseases. Unsa ni ang mga example sa physical diseases? Kita natin unintentional injuries. Ini mga aksidente. Nahulog ikaw. O kung unsa man nga wala nimo ginhunahuna injured na imong lawas. Kita natin ini physical diseases. Chronic lower respiratory disease, stroke, may suon. Ato makita Alzheimer, diabetes, influenza, pneumonia, kidney disease. Masing naton kita naton physical diseases. Unsa man ang social diseases may suon. Ato makita diri ang mga example. Social distancing. Sa karong panahon may nakita social distancing. Wala kita panahon sa kadto sa aton mga iglesia, sa aton mga igsuon. Ini may ara kita tawag nga social disease sa aton kinabuhi. Coronavirus, tribalism, prejudices, discrimination, cold war between two lovers, hatred, unsettled arguments, and many more. Mao ni gitawag naton nga social diseases. Ang masunod, what are those diseases nga makita naton sa mental? Hari makita naton mayroon types of mental illness, mood disorders. Gitawag naton such as depression or bipolar disorder, anxiety disorders, personality disorders, psychotic disorders, eating disorders, trauma-related disorders, substance abuse disorders, and many more. Busa makita naton nga ang aton mental matagaan masasakit tungod sini nga mga example. And then the other one nga disease sa aton hospital nga kinabuhi. Gitaw naton ni para CESM. Unsa ni gitaw naton para CESM? Matthew 23:30-32. Ato makita di ang mga parasiyo. Ila ginasaligan ang ila kaugalingon nga sila matarong ikumpara sa uban. Iyara sa ila may to the letter of the law. Makita naton sila kinabuhi. Ang masunod kita naton greediness of power. Gusto siya mahimong nga leader. Apang dili niya maklampot ang leader, kita naton spiritual disease nga makita naton sa kinabuhi. Ang mga tao nga gusto magtingkula sa iglesia, gusto magdirektor, gusto magpresidente, o kung unsa nga mga bahin sa atong iglesia nga gusto nila ako paron. Ang masunod kita naton ay theism, unsa man ni. Kita naton ay test. Amo niya ang kinabuhi ni Satanas. Ako. And then, holier than thou attitude, unbridled tongue, stab in the back, and traitor. Muning mag-example sa itong naton spiritual diseases may suon. Bisan anuman nga diseases nga yara sa aton, whatever diseases we have experienced in our lives today.
My fellow believers in Christ, Jesus is inviting us. Come to me, for I will give you rest. May so on. Exodus chapter 15:26, nagsulti di siningabahin. Kung unsa man ining mga sakit sa ato kinabuhi isulti ang Ginoo. If thou diligently hearken to the voice of the Lord. Kung kita lamang magapaminaw sa tinuod nga pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. And wilt do that which is right in His sight, maghimo kita sa maatarong sa tubangan sa Ginoo. O magpaminaw kita sa iya mga kasubuan. O magbantay sa iya nga mga kataw natong status. I will put none of these diseases upon you, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. What are the wonderful words, brothers and sisters. Just to listen to the Lord, follow His command. Maysoon kay wala sang sakit kay mag-abusaton nga gina-experience sa kalibutan. Sa Salmo 55:22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Magisuon kanindot sining pulungan. Ato lamang ihatag ang tanan nato nga dulang sa Ginoo. Siya mag-provide sa atong kinahanglanon. Ang mga matarong dili sila maunsa sa singabahin. Gisulti sa 1 Peter 5:7, leave all your worries with Him because He cares for you. Yes, brothers and sisters, Christ cares for us. Why worry? We have a Savior. We have a God that will provide everything. Mga isun sa ato makinanglanon. Busa in conclusion, ang 5 ka mga essentials ng invitasyon sa Ginoo sa ato kinabuhi. Primero, letter C, come to me. Ay kadua, come to me and I will give you power to overcome. Letter O. Ikatulo, come to me and I will give you victory. Letter V. Victory over worry. And then number 4, letter I, come to me and invest the blessings I have given you. And the last, come to me and I will take away all the diseases in your life. Kabay pang Ginoo pagkapanalangin kanato may suon. Ang Ginoo naghatag kanato sining minsay aron nga dili kita magkabalaka. God will take care of us because God is our loving God. He is our great physician and we have nothing to worry for our lives today because all of us are bound for heaven. This is my prayer. Thank you.